Ako si Maria at ito ang aking kwento. Sorry wife, gabing-gabi na naman ako nakauwi. Agad nahingi ng paumanhin ni Jack sa asawa. Pinagpapahinga niya na munang ina bago siya umalis ng ospital. Okay lang, walang problema. Tanging nasagot ni Amethyst. Nilapitan siya ng asawa at hinalikan sa labi. Napasinghap naman si Amethyst sa ginawa ni Jax. Oh, why? Is it my first time to kiss you on the lips? Nag-init biglang pisngi niya. Hindi lang ako sanay na sa labi mo ko hinahalikan. Asawa naman kita, kaya wala sigurong masama. Tudyo ni Jax na nangingiti dahil sa pamumula ng mukha ni Amethyst. Shower lang ako. Paalam niya pa sa kainiwan ng asawa at dumiretso sa banyo. Pagkapasok sa loob ng banyo ni Jax ay naupo siya sa gilid ng kama. Tumitiyempo siya para kausapin ng asawa. May appointment siya bukas sa ospital, check-up nila ni baby. Hinaplos ni Amethyst ang tiyan niya habang bahagyang nakayuko. Marahang nag-inhale at exhale. Pinipigilan ng kaba. Paano ko kaya sasabihin kay Jax? Mahina niyang usal sa sarili. Hindi pa man siya nakakabuo ng plano ay bumukas ng pinto ng banyo. Basa pa ang buhok ni Jax. May tuwalya sa balikat at mukhang mas magaan ang pakiramdam. Gusto mo bang sabayan kitang matulog? Tanong ni Jax habang tinutuyo ang buhok. Napatingin si Amethyst. Ito na sigurong tamang pagkakataon. Jax, panimula niya, medyo mahinang boses. Agad siyang nilapitan ng asawa. Bakit parang seryoso ka? May check-up kami bukas, sabi niya, kasabay ng paghawak muli sa tiyan. Tumigil sa pagpapatuyo ng buhok si Jax. Ni baby? Tumango si Amethyst. At sana makasama ka? Napangiti si Jax at tumupo sa tabi niya. Of course, Amethyst. Ayokong palampasin yun. Gusto kong marinig ulit ang tibok ng puso ni baby. Napangiti si Amethyst. Pakaramdam niya, kahit napagod si Jax, nandun pa rin ang effort at pagmamahal. At sa gabing yun, sa gitna ng katahimikan, mas tumibay ang koneksyon nilang dalawa bilang mag-asawa at bilang magiging magulang. Kinabukasan, maagang nagising si Amethyst at inihanda ang sarili para sa check-up. Nakasuot na siya ng maluwag na damit at hawak ang mga prenatal records niya nang mapansin niya, di pa rin bumabangon si Jax mula sa laptop na kanina pa niya pinaglalaroan. Jax, ready na ako. Malambing niyang tawag habang sinisilip ang asawa sa study area nila. Saglit lang nakatahimikan, napatingala si Jax at para bang may naalala. Amethyst, sorry, hindi ako makakasama ngayon. Napakunot ang noon ni Amethyst. Ha? Bakit? Yung kumpanya ni tatay. Pupunta ako doon ngayon. Saglit na natigilan si Amethyst. Akala ko, sasamahan mo ko. Tumayo si Jax at kagad siyang nilapitan. Oo nga, sinabi ko yun, pero nakalimutan ko na may board meeting kami ngayon. Mismo si Tito Ramil ang nagsabi sa akin kahapon. I just forgot to tell you. Hindi pwedeng ipagpaliban yun. Darating si Attorney Berganza, ang private lawyer ni Tate Roger. Bumuntong hininga si Amethyst, pilit na ngumiti. Okay lang, kaya ko namang mag-isa. Hinawakan ni Jack sa mga kamay niya. I'm really sorry. Bawi ako next check-up. Promise. I'll take you to dinner after your appointment, okay? Tumango na lang si Amethyst, pero pagtalikod niya, hindi niya maiwasang mapahawak sa tiyan niya na mas mahigpit. Sorry baby, tayong dalawa lang muna ngayon. Bitbit ang kanyang bag at mga dokumentong kailangan. Lumabas na ng bahay si Amethyst kasama si Mama at si Anya. Nakasunod si Anya na may dalang maliit na payong habang si Mama naman ay panay ang paalala. Sigurado ka ba Amethyst? Magta-taxi na lang talaga tayo? Tanong ni Mama, medyo alalang baka mapagod ang anak sa biyahe. Oo ma, okay lang naman, mahirap na rin kasing istorbohin pa si Jax. Marami po siyang ginagawa, isa pa, nagbabantay din yun sa ospital. Hindi na kasi siya pinayagang mag-drive ng kotse. Natatakot sila na ba kung anong mangyari sa kanilang mag-ina. Napatingin si Anya sa kalsada. Ate, baka umulan pa. Ang dilim ng ulap. Tumango si Amethyst. Kaya nga, aalis na tayo kaagad. Baka maabutan pa tayo ng ulan. Habang nag-aabang sila ng masasakyang taxi sa tapat ng gate, biglang huminto sa harap nila ang isang itim na SUV. Bumaba ang bintana at lumitaw ang pamilyar na muka. Papunta kayo sa ospital? Tanong ni Tio. Mukhang kararating lang din mula sa kung saan napakunot ang noon ni Amethyst. Oo, bakit?
Hatid ko na kayo. May pupuntahan din ako malapit doon. Sakto, makakadaan ako. Ay naku, wag na tiyo. Agad na awat ni Wendy pero nakangiti rin. Makakaabala pa kami sa'yo. Umiling si Teo at bumaba ng konti para pagbuksan sila. Hindi po kayo abala. Hindi rin dapat pinapabayaan si Amethyst na magbiyahe ng malayo. Lalo na't buntis. Sige na, sakay na. Nagkatinginan sina Amethyst at Mama, saka siya tumango. Salamat Teo. Gumiti si Teo. Anytime. Habang paalis ang sasakyan, napatingin si Amethyst sa labas ng bintana. Hindi man si Jax ang kasama niya ngayon, may ibang tao pa rin na handang tumulong. Kompleto na sila sa loob ng conference room. Naroon ang mag-asawang sina Carlota at Ramiel, katapat ni Jax sa upuan ng kanyang tiyuhin habang iba pang may mahalagang posisyon sa kumpanya ay nakaupo na rin sa kanilang pwesto. Napalingon si Jax sa direksyon ng pinto na may pumasok ni isang lalaki na tila kasing edad lang niya. Nakasalamin ito at maayos ang bihis. Formal at professional, parang siyang abogado ng kanyang ama. Attorney Braganza, sabi ni Ramiel habang tumatayo at nilalapitan ng bagong dating. Ramel Barruel, long time no see. Nakangiting tugon ng lalaking kinikilalang si Leo Braganza, ang private lawyer ni Roger. I'm saddened by what happened to Mr. Roger. Tumango si Ramiel bilang tugon siya kanilapit si Jax. Ito nga pala ang pamangkin ko, si Jax Barruel, anak ni Kuya Roger. Pakilala ni Ramiel. Bahagyang ngumiti si Leo at inabot ang kamay kay Jax. So, you're Jax. Your father spoke about you a few times. I'm Attorney Leo Braganza, your father's legal counsel. Magilaw na sabi nito, maingat na tinanggap ni Jax ang kamay ng abogado. Nice to meet you, Attorney. Thank you for coming. Magalang niyang tugon. Shall we start? Tanong ni Leo na napatingin kay na Jax at Ramiel. Yes, sagot ni Ramiel sabay tango ng ulo. Binuksan ni Attorney Braganza ang dalang folder at nilapag ito sa mesa. Kinuha niyang ilang dokumento bago muling nagsalita. As you all know, Mr. Roger Ramirez made certain legal preparations. Shortly before he suffered a heart attack and fell into a coma. Siya naritong pansamantalang pagtalaga ng tagapamahala sa kumpanya sa panahon ng kanyang kawalan. Napatingin si Jack sa Tito Ramil niya ngunit kagad niyang ibinalik ang tingin kay Leo. Tahimik ang buong silid habang binabasa ng abogadong dokumento. According to this signed authorization, dated 2 weeks before Mr. Roger was confined, he was temporarily entrusted the management of Barruel Group of Companies to Mr. Ramel Barruel. Nalaki ang mga mata ni Jax. What? Halos pabulong pero mariing sabi niya. Napaupo ng diretso. Nagpatuloy sa Leo, tila walang narinig. This decision was made in full legal capacity, with all necessary witnesses present. Effective today, Mr. Ramil will act as interim president until further notice or until Mr. Ramirez revoke his order. Tahimik ang buong conference room pero ramdam ang tensyon sa bawat isa. Napalingon si Jack sa tiyuhin niyang nanatiling kalmado. Parang alam na nitong mangyayari yon. Bakit hindi ako sinabihan? Mahinang tanong ni Jax. Halos hindi tumitingin kanino man. Napabuntong hininga si Leo. Your father's instructions were very clear. He didn't want you to worry. He believed Mr. Ramil could provide stability while you're still adjusting to certain responsibilities. Hindi nakaimik si Jax. Ramdam niya may mabigat na dahilan sa likod ng desisyong yon at hindi niya alam kung makatarungan ba ito o may ibang motibo. Ang lawak ng ngiti ni Carlota habang si Ramil naman ay hindi maitagong saya sa kanyang mukha. Samantalang si Jax ay nanatiling tahimik pero dismayado. May kirot at bigat sa dibdib niya. Galit ang unti-unting sumisiksik sa kanyang kalooban. Hindi niya inaasahang ang sariling tiyuhin pang itatalaga sa posisyong dapat ay kanya. Anak siya ni Roger Barruel, hindi ba't siyang mas may karapatang humawak ng kumpanya? Para siyang nabigla, nalinlang at nawalan ng lugar sa sariling tahanan. Pinilit niyang itagong kanyang emosyon, ngunit namang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung mas nasasaktan siya sa desisyon ng ama o sa ngiting hindi maitago sa mukha ng tiyuhin niya ngayon ay tila mas may kontrol pa kaysa sa kanya sa kumpanyang gusto niyang makuha. Nakasampung bote ng beer si Jax. Pagkatapos ng meeting sa kumpanya ng kanyang ama, dumiretso siya sa isang restaurant. 2 na lamang sila ni Tristan ang natira, lahat ng iba'y nakauwi na. He's impossible. Akala ko tinanggap na ako ng tatay ko sa buhay niya. Pero bakit hindi niya binigay sa akin ang pamamahala ng kumpanya? Matagal ko nang gustong makuha yon para maipakita kong kaya ko. Kaya nga naghanap ako ng babaeng pwede kong maging contract wife.
Pagkatapos, ganito pa, nasira ang lahat ng sakripisyo ko. Hinanakit ni Jax. Tahimik lang si Tristan sa una, pinagmamasdan na kaibigan habang iniikot ang beer bottle sa kamay. Jax, mahinahon niyang tawag. I know it hurts, pero baka may dahilan si Tito Roger. Maybe he's protecting you in his own twisted way. Napahagalpak na mapait na tawa si Jax. Protecting me? By handing over the company to that man? My uncle? Come on, Tristan. Umiling si Tristan at tumungga ng beer bago sumagot. I'm not saying it's right. I'm just saying, maybe this isn't the end. Hindi pa tapos ang laban. Kung gusto mong patunayan na kaya mo, then prove it. With or without the title. Napatingin si Jack sa kaibigan, tahimik. Galit pa rin ang laman ng dibdib niya, pero may bahagyang guhit ng pag-iisip sa kanyang noo. With or without the title, ha? Bulong niya, tila siniksik sa isip ang sinabi ni Tristan. Naghihintay si Amity sa muling pagtawag ni Tristan. Naibalita nitong lasing na lasing daw si Jax. Hindi na raw ito makalakad sa sobrang kalasingan kaya si Tristan ang maghahatid pa uwi. Napatayo si Amethyst na mag-ring ang kanyang cellphone. Kasama niya si Anya sa sala. Kaganya sinagot ang tawag at tinapat ang phone sa kanyang tenga. I'm here already, Amethyst, bungad ni Tristan. Sige, nandito kami ni Anya sa sala. Sagot niya bago kaagad pinatay ang tawag. Nagpalakad-lakad si Amethyst sa sala, nag-aalala para kay Jax. May usapan sila na lalabas ngayong gabi pero bigla na lamang tong nag-inom nang hindi niya alam kung bakit. Hindi naman niya nararamdaman na may problema to buong araw. Napatigil siya nang marinig ang pagbukas ng gate. Napalingon siya sa pintuan. Papasok si Tristan habang nakakbay kay Jax na pasuray-suray ang lakad at tila wala sa sarili. Napabaling siya sa kanyang private nurse. Anya, pwede ka ba maghanda ng tubig at face towel? Pakidala na lang sa kwarto namin ni Jax, utos niya. Agad na tumalima si Anya at tumakbo papunta sa kusina. Magandang gabi, Amethyst. Bati ni Tristan paglapit nito. Tango lamang ang naisagot niya habang nakatingin kay Jax. Malalim ang hininga ng asawa niya at nakayuko ang ulo nito na parang may pasang mabigat. Pwede bang pakidala na lang si Jax sa kwarto? Pakiusap niya, mahinang tinig. Tahimik na tumango si Tristan at naglakad paakyat habang akay pa rin si Jax. Sinundan ng tingin ni Amethyst ang dalawa hanggang sa mawala ang mga ito sa hagdan. Ilang saglit pa lumabas si Anya mula sa kusina, dalang mga inutos. Magkakasundo silang umakyat at dumiretso sa kwarto. Pagkapasok nila ay maingat na inihiga ni Tristan si Jax sa kama. Anya, pakilagay na lang ang palanggana sa maliit na lamesa. Pwede ka nang matulog, ako nang bahala sa sir mo. Wika ni Amethyst. Ma'am, sigurado po kayo, baka hindi niyo po kayaning bihisan si sir. Pag-aalala ng nurse, napilitang ngumiti si Amethyst. Kaya ko, sige na. Tumango si Anya at lumabas na ng kwarto. Napabuntong hininga si Tristan. Pasensya na, uminom na naman si Jax. May dinadamdam lang siya, ikaw nang bahalang umintindi. Bahagyang tumango si Amethyst. Pilit pa rin pinipigil ang lungkot na bumabalot sa kanya. Maraming salamat sa paghatid kay Jax, Tristan. Kumusta mo na lang ako kay Catriona? Makakarating. Paano? Alis na ako. Sagot nito habang binuksan ang pinto. Ingat ka, mahina niyang tugon. Pagkaalis si Tristan, naiwan si Amethyst sa tabi ng kama. Tahimik ang buong kwarto. Wala na si Anya, wala na si Tristan, silang dalawa na lang ni Jax. Marahan siyang upo sa gilid ng kama at tinitigan ng asawa. Basa ang noon nito sa pawis at bahagyang namumulang mukha sa kalasingan. Kinuha niyang face towel at pinunasan ng noon ni Jax. Dahan-dahan at maingat. Iniwasang magising ito. Tinitigan niyang mukha ng asawa. Kitang-kita niyang pagod sa mukha nito kahit na nakapikit ang mga mata. Hindi niya alam paano pagagaanin ang loob nito pero iisa lang alam niyang gawin. Ang palaging manatili sa tabi ni Jax. Hindi niya iiwan ang asawa anuman ang mangyari. Cheers! Sabay-sabay na sigaw ni Ramil at Carlota. Nagsasaya sila dahil nasa kanila ng kumpanya. Hindi magtatagal ay makukuha rin nilang mansyon. Yun ay sa oras na mawala si Roger. Walang kahirap-hirap. Ang galing mong artista, Ramil, sabi ni Carlota habang tumatawa at sumisimsim ng alak. Hindi pa ako tapos, Carlota. Malamig sagot ni Ramil. Meron pa akong gustong gawin. Pero hindi ko magawa dahil palaging nakaharang ang mag-inang sina Jax at Isusa. Humiling si Carlota na pangisi. Akalain mo hanggang ngayon, nakakapit pa rin niyang si Isusa na yan. Dati naman siyang halos kalad-karila ni Roger, ngayon nakala mo kung sino may-ari. Mas delikado si Jax, dagdag ni Ramil. Matalino ang batang yun, parang nararamdaman niyang galaw natin.
Kung may isang bagay na hindi natin pwedeng baliwalain, yun ang kutob ng anak ni Kuya Roger. Tumahimik si Carlota. Nilapag ang baso sa mesa at tumitig kay Ramil. Anong balak mo? Umiling si Ramil sa ngumiti ng pilit. Hindi ko pa alam, pero siguradong hindi pwedeng manatili silang sagabal. Kailangang mawala rin sila. Sa tamang oras. Nay, hindi ko pa po nakuha ang kumpanya ni tatay. Balita ni Jack sa ina habang nasa waiting area sila sa labas ng private room ni Roger. Hayaan mo na anak, mahina ang sagot ni Susa. Mas sila naman ang may karapatan sa lahat ng iniwan ng tatay mo. Masipag ka at kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi mo kailangan ng yaman ng mga barwel. Napayuko si Jax, pilit tinatago ang panghihinayang sa kanyang mga mata. Pero nay, hindi ko po maiwasang masaktan. Para bang hindi nila ako kinilalang anak. Hinaplos ng inang kanyang likod at marahang pinisilang balikat nito. Anak, hindi kayamanan ng batayan ng pagkilala. Ang totoong ikaw ang tunay na tagapagmana ng kabutihang loob ng tatay mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit o lungkot. Mas mahalagang respeto mo sa sarili. Tumango si Jax. Pinilit ngumiti kahit na nangingilid ng luha. Opo, Nay. Pipilitin ko pong maging matatag para sa inyo. Para kay tatay. Napabaling ang tingin ni Jesusa kay Roger. Hanggang ngayon, hindi pa rin to nagigising. Naghahari ng mga kapatid nito sa mansyon at ang anak nila ay nahihirapan na. Mas mabuti siguro kung bumalik na ako sa lumang bahay natin, Jax. Doon mapapanatag ang loob ko. Nakakulong na si tatay Marlon mo. At hindi na siya makakapanggulo pa. Mas ligtas tayo doon. Paano po si tatay Roger? Habang nasa ospital pa siya, ako pa rin na magbabantay. Pero kapag nagising siya, mas makakabuting sa lumang bahay na lang ako tumira. Naniniwala ko na magigising si Roger. Natahimik si Jax. Minahal niyo po ba talaga si tatay? Sobra. Mahinang sagot ni Jesusa. Kaya lang, nakita mo naman anak, hindi kami pwedeng magsama. Maraming hindi pumayag. Maraming galit. Tinanggap ko na lang na hanggang dito lang kami. Na hindi talaga kami para sa isa't isa. Pero, bakit po si Tatay Marlon pa rin ang pinili nyo? Sinaktan niya kayo. Hindi naman asawang trato sa inyo. Seryosong tono ni Jax. Napakagatlabi si Susa bago nagsalita. Dahil wala na akong ibang pagpipilian anak, makinig ka. Ang Tatay Marlon mo, galamay ni Ramil. Kapag hindi ako sumama sa kanya, mamamatay ang tatay mo. Kaysa mawala si Roger, pinili kong tiisin si Marlon. Napakurap si Jax. Gulat sa narinig. At gusto ko rin protektahan ka. Dagdag pa ni Jesusa, pinipilit manatiling matatag. Si Ramil, siyang may kagagawan kung bakit nawalang mga magulang ng tatay mo. Nakita ko mismo kung paano nila nilasan ng matatanda. Muntis na ako noon at kailangan kong iligtas ka sa kanila. Kaya ko pang magtiis anak para sa'yo. Hindi na rin napigilan ni Jesus ang pagtulo ng kanyang mga luha. Bakit ngayon niyo lang po sinabi? Mariing tanong ni Jax. Nakakuyom ang mga palad at mariing nakapikit. Dahil natatakot ako na may gawin sila sa'yo at sa tatay Roger mo. May alam na po kami sa mga anomalya ni Tito Ramil sa kumpanya ni tatay. Kaya gusto ko sanang kunin ang pamamahala. Pero mukhang naunahan na po ako. Nalumo si Jesusa sa narinig. Nilapitan niya si Jax at marang hinawakan ng mga kamay nito. Pilit binubukang nakakuyom na palad. Anak, patawarin mo ko kung ngayon ko lang sinabi ang totoo. Akala ko noon basta't ligtas ka sapat na yun. Hindi ko naisip na darating ang araw na ikaw ang lalaban para sa pangalan ng tatay mo. Hindi na nakapagsalita si Jax, nangihinig ang dibdib niya sa bigat ng emosyon. Ilang saglit pa yumakap siya sa kanyang ina, mahigpit. Puno ng pag-unawa at galit na hindi na maibabalik ang mga nawala. Gagawin ko pa rin ang tama, Nay, kahit pa ako na lang mag-isa. Hindi ka na mag-iisa anak, bulong ni Jesusa habang pinipigil ang muling pagtulo ng luha. Nandito ako. At sa oras na magising ang tatay mo, hindi na natin nahayaan na muling masaktan ni Ramil ang tatay mo. Napaisip bigla si Jax. Maaring hindi rin ligtas si Amethyst sa mansyon, lalong sumidi ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam kung iniisip lang ba niya ito ng sobra o may basehan talagang kutob niya. Baka hindi rin po ligtas ang mag-ina sa mansyon, mahina niyang sabi. Puno ng alinlangan ng boses. Hindi ko alam, pero may kung anong hindi ko mapakali. Parang may mali, parang may panganib. Tumingin sa kanyang ina, halatang sinusubukang intindihin ang takot niya. Sa tingin ko, hindi kayang gawa ng masama ni Ramil ang asawa mo. Mahinahong tugon. Palagi niya kasama sina Anya at si Balae. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung sakali mang may masama siyang balak. Umiling si Jax, halatang hindi mapalagay. Pero minsan, yung taong inakala nating ligtas, sila pa yung may tinatago. Ayoko magsisi sa huli. Gagawin ko lahat para protektahan ang pamilya ko, kahit na anong mangyari.
Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. May bagong message mula sa isang hindi kilalang number. Binuksan niya ito't nakita ang isang larawan ni Amethyst kasama si Sergio. Hawak ni Sergio ang kamay ng asawa niya at kuhang larawan sa loob ng mansyon. Malapit ang mga mukha nila, para bang may mas malalim na koneksyon kaysa sa inaasahan niya. Napaigting ang panga ni Jax. Biglang nanlambot ang katawan niya at hindi siya makapaniwala sa nakita. Nanginginig ang mga kamay niya habang mahigpit niyang hinahawakan ng cellphone. Hindi to totoo, nasambit ni Jax. Biglang tumayo si Jax, marasyang napabuntong hiningat na pasyuklay ng buhok. Napatunghay si Jesusa sa kanyang anak. Bago ka gumawa ng hakbang, tanungin mo muna ang asawa mo kung totoo ang litratong nakita mo. Sa maikling panahong nakasama ko si Amethyst, alam ko na hindi niya magagawang lokohin ka. Nakapamewang na tumingin si Jax sa pinto ng kwarto ng kanyang ama. Saglit siyang natahimik, saka muling bumaling sa nanay niya. May tiwala po ako kay Amethyst, pero sa lalaking yun, wala. Kaya nga, huminahon ka. Pang-alon ni Jesus sa anak, napatigil saglit si Jax. Nay, dito lang po muna kayo, may pupuntahan lang po ako. Huwag niyo pong iwanan si tatay. Paalam niya't bilin sa ina, saka nagmamadaling umalis. Napatayo na rin si Jesusa. Saan ka pupunta? May asikasuhin lang po ako. Hindi na dinugtungan ni Jesus ang sinabi ni Jax. Kung ano man ang gagawin ng anak niya, ay alam niyang para yon sa ikakabuti nilang mag-asawa. Lulan si Jax ng kanyang sasakyan, kinuha niya ang phone niya sa dashboard tray. Dinaya lang number ni Tristan, ni-loudspeaker lamang niya at binaba ulit ang phone niya, saka tumingin sa daan. Pare, I need your help. Bungad niyang sabi kay Tristan na sagutin itong tawag niya. About what? Tungkol kay Tatay Roger. Maikli niyang sagot. Inis na inis si Amethyst habang nakatingin kay Sergio. Hindi niya alam kung paano to nakapasok sa mansyon. Pinayagan siguro ng guard sa labas, kaya pinatuloy ng katulong sa loob ng bahay. Sergio, umalis ka na. Nagtataka na talaga ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano mo nalaman kung saan kami nakatira ni Jax. Nakakapasok ka rin sa mansyon. Sabi niya na tabi sa binata. Napatitig si Sergio kay Amethyst. Nangihinayang na nahuli siya ng dating. Sana noon pa niya nakilala to. Hindi niya hayaan na mayroong ibang lalaki makakuha sa kanya. Mayroon lang akong gustong sabihin. Gusto ko sana na personal. Hindi ko na kasi kayang patagalin. Napatigil si Amethyst. Tila siya kinabahan at napahawak sa kanyang tiyan. Ayaw niya yung marinig dahil tsak na siyang hindi niya magugustuhan. Seryo, humakbang palapit ang binatang ikinatras ni Amethyst. Nagpalingalinga siya sa buong sala. Wala si Anya. Wala rin ang ibang katulong. Please, Amethyst, huwag mo kong layuan. Alam mo bang sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw lang ang nabigay ng interes na kausapin ako? Kaibiganin at ako bigyan ng importansya. Panimulang sabi ni Seryo. Napahinto siya sa paghakbang. May asawa na ako, Seryo, at buntis na rin ako. Si Jax ang mahal ko. Napakuyom ng kamao si Seryo. Ramdam ni Amethyst ang bigat ng paghinga nito, pati na rin ang pamumula ng mga mata nito. Alam ko, mahina ngunit mariing tugon ni Seryo. Alam kong huli na ako, pero wala akong ibang bala kung hindi sabihin siya yung totoo. Tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Napakunot ang noo ni Amethyst. Anong ibig mo sabihin? Mahal kita, Amethyst. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sana paniwalaan mo ko. Hindi ako nagbibiro. Higit pa sa kaibigan ng turing ko sa'yo. Handa akong akuin ng anak mo kay Jax. Ako ang totoong magmamahal sa'yo. Hindi ang asawa mong yun. Hindi ba't hindi naman talaga kayo totoong mag-asawa? Contract wife ka lang niya? Napaatras si Amethyst, hawak pa rin ang kanyang tiyan, nanginginig ang boses niya. Tigilan mo ko, Seryo. Wala kang karapatang guluhin ang pamilya ko. Hindi ko alam kung anong gusto mong palabasin pero mali ang sinasabi mo. Totoong nagmamahalan kami ni Jax at hindi ako basta contract wife lang niya. Sumilay ang mapagmataas ng ngisi sa labi ni Seryo. Ikakaila mo pa ba sa akin ng totoo? Giit niya, halos pabulong. Darating ang araw na iiwan ka rin ni Jax, lalo na kapag nakuha niya ng anak mo. At ang yaman ng tatay niya. Pero ako, Amethyst, hindi kita iiwan. We can live together. I can make you happy. Hindi ko man kayang pantayan ang yaman ni Jax, pero kaya kong higitan ng pagmamahal na kaya niyang ibigay sa'yo. Kaya sumama ka na sa akin. Hindi niya kala ni Amethyst na manggagaling yun kay Seryo. Hindi niya alam kung kanino niya nalaman ng tungkol sa kasunduan nila ni Jax. Wala siyang ibang pinagsabihan kundi si Catriona at ang mama niya. Ang alam niya, isa lamang itong kaibigan, wala siyang ibang ginusto, kung hindi ang mapanatilang mabuting ugnayan sa lahat, lalo na kay Seryo. Pero ngayon, malinaw na siya kanya. Si Jax lamang ang laman ng puso niya at mananatili itong totoo habang buhay. Hindi ako sasama sa'yo, kasal kami ni Jax. At wala kang magagawa doon, asik ni Amethyst.
Mariin ang tono, mariing napakagatlabi si Seryo at agad nang lumapit. Hinawakan niya si Amethyst sa pulsuhan. Aray Seryo, bitawan mo ko! Sigaw ni Amethyst. Pilit na kumakawala. Amethyst, pakinggan mo muna ako. Hindi ko kayang mawala ka, giit ni Seryo. Nanginginig ang boses habang lalo pang hinihigpitan ng hawak niya. Napatras si Amethyst, nangingilid ng luha sa takot at kaba. Sabi ng bitawan mo ko. Isang malakas sa tinigang umalingaw sa sala. Bitawan mo siya. Mabilis na mga yabag na papasok. Si Jax, naglapat ang mga mata nila ni Seryo at sa isang iglap, nagdilim ang mukha ni Jax. Nalilisik ang mga mata sa sobrang galit. Napabitaw si Seryo kay Amethyst. Ano bang ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo sa asawa ko? Mariing mga tanong niya. Puno ng galit ang tinig. Jax, awat ni Amethyst. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ng braso ng asawa niya. Please, hindi sumagot si Jax. Nakatitig lang siya kay Seryo. Tila handa ng manugod anumang sandali. Umalis ka na sa pamamahay ko. Habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko masuntok ka. Baka mas malala pa sa suntok ang magawa ko sa iyong hayop ka. Aniya sa malamig ngunit matalim na tinig. Sana lang pag-isipan mong sinabi ko sa iyo, Amethyst. Huwag kang maniwala dyan sa asawang manggagamit. Sabi ni Seryo bago piniling tumalikod at naglakad palabas ng mansyon. Nang maiwan si Jax at Amethyst sa sala, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Nakayuko lamang si Amethyst sa asawa. Ayaw niya salubungin ng galit na nakikita sa mga mata nito. Hindi ko siya pinapasok. Mahina't halos paus na paliwanag ni Amethyst. Wala si Anya. Bigla na lang siyang dumating. Tinitigan siya ni Jax. Halos may gustong sabihin pero pinili nitong lunukin ng mga salita. Okay ka lang ba, yung baby? Mahinang tanong niya sa bandang huli. Tumango si Amethyst. Bagaman baka sa mga mata niya ang takot. Okay kami. At sa gitna ng katahimikan, isang katotohanan ang kinatatakutan nila. Ang unti-unting bumabalot sa kanila na maaring marami ang gustong sumira ng kanilang relasyon. Hindi pa nila batid sa ngayon kung sinong totoong kaaway pero titiyakin ni Jax na malalaman niya ang lahat.